Salita, ang parabulo po ng ating Panginoon dito ay isa pong manggagawa. Mga manggagawa po dito, nag-hired po dito yung may-ari po ng ubasan. So, nag-hired po siya na nag-hired na mga trabahador. Alam niyo po, tayo pong mga mananampalataya at bilang mga anak, pakatandaan po natin, there is always work to be done. Sa ating pong pagiging Kristiyano, tayo po ay palagi pong may gawain sa Panginoon. Kahit hindi man dito sa church, sa bahay ninyo, sa trabaho nyo, palagi pong meron tayong trabaho sa Panginoon. Now, dito po sa ating parable, ilathala ko sa inyo. So meron dito po ang parable ng ating Panginoon, meron pong isang tao na merong isang pag-aari na mga farm. At dito po ang may-ari po, una-una may oras po dito may oras po na kanya pong pag-hire ng mga manggagawa. Una-unang hinard doon ay nagtrabaho. And then sumunod na mga oras, 6 hour, 9 hour, lumabas siya doon sa ubasan, naghikayat siya na mga magtatrabaho sa kanyang farm. Pero ang sahod po doon sa bawat hinard niya, sa magkakaibang oras, sa isang araw, parehas ang sahod. 1 penny lang, isang denaryo. Pero sa mga trabahante po, meron doon nagreklamo. Anong kanilang nireklamo? Yung oras at araw ng yung haba ng araw, yung trabaho. Pero ang may-ari po dito ay siya ang may karapatan na magsahod. So pantay-pantay lang ang sahod po. Dito po may halimbawa po sa ating mga mananampalataya. Kaya sa huli po, sa verse 16, sabi po, "So the last shall be first, and first last. For many be called, but few choose it." Sa isang araw po, iba-iba po dito ang mga oras na pagtatrabaho. Kaya ang ilan nagreklamo sa kanilang sahod. Okay. Now, alam niyo po, mga minamahal, that ang paglilingkod po sa Panginoon, ipinapahintulot po sa atin ito na ma-experience natin, maranasan po kung ano ang kagandahan sa presensya ng Panginoon. Ito po'y maganda pong maranasan natin kung ano ang pagpapagal sa harapan po ng presensya ng Panginoon sa mga bagong mga kaparaanan. Sa trabaho, sa ibang trabaho, alam ko, na-experience yung trabaho ninyo. Ako, na-experience ko lang magtrabaho sa pagpapala nung ako ay pag-graduate ng high school. Agad ako nagpala sa helper. Talaga namang hirap ng trabaho na yun. So, ang experience yung trabaho ko noon nung mga 1888, kasi nag-graduate ako 87, high school. Ang sahod namin noon, 30 pesos per day. Sa probinsya na yun. Pambira, sa kalsada kami doon. Hindi pa makakabuhay ng pamilya. Pang ano lang namin yun, pambili ng tuba. At saka inumin. Ang minamahal, masarap po at may kagalakan, kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang papede lang ito makaranas ng kagalakan, kasiyahan, yung ligtas. Now, ang ating Panginoon po, sa ating pagtatrabaho, pagpapagal, ang Panginoon po, nagpro-provide po siya ng mga pangailangan araw-araw. Now, titingnan natin ang ating Panginoon kung paano natin magkikilala at nagiging isang halimbawa siya sa paglilingkod. Our Savior provided the perfect example of service, mga minamala. Dito po, pumunta po ang Panginoong Jesucristo in flesh, nagkatawang tao. He came to this earth to serve. But He came to this earth to be served and not to, hindi siya paglingkuran. Tama ba? Okay. But to serve and to give His life for us. Yun ang purpose na dito. So yun ang kanyang layunin. He came to this earth to be served. He came to this not hindi sa paglingkuran,
kundi siya ang maglingkod. Ibig sabihin talaga, nagpakumbaba siya nung nagkatawang tao siya. Now, ang kanyang paglilingkod po, ipinakita po sa iba't ibang mga tao na kalagayan, imposition. Naglingkod po siya sa mga pulubi, sa mga may sakit, sa mga may yaman, sa mga ignorante, sa mga talagang naandun lahat, mababae man, malalaki. Ibig sabihin, naglingkod siya sa kabuuan ng mga makasalanang tao. So marami siyang nakilala kung paano maglingkod ang ating Panginoon. Now, to serve God means to do His will. Dito mo malalaman ang paglilingkod sa Panginoon, ng pagpapagalpo. Gumagawa ka sa kalooban ng Panginoon. Nasa kalooban ka ng Panginoon. To serve God means to do His will. And it includes doing what He commands us to do. Ibig sabihin, sumusunod lang tayo sa Kanyang mga utos. Kung ano ang nararapat nating gawin. Tingnan nyo, wala pong nawawala po pag ikaw naglilingkod sa Panginoon at nasa linya ka ng kalooban ng Panginoon. Amen. Now, it is not enough na tayo ay may kaalaman po na mayroong Diyos na nakilala mo ang Panginoon. Hindi po yan sapat na naligtas ka lang. We must do what God commands us to do. Kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Hindi lang ikaw nakakakilala sa Panginoon, hindi ka lang ikaw na mayroong kaligtasan. Kailangan natin sumunod kung anong dapat ipinapagawa ng ating Panginoon. To be honest, sa kasalukuyan ng ang mga Kristiyano ngayon, kung presented sa, natin, halos nga ang mga church member, iilan lang talaga ang gumaganap sa trabaho, sa simbahan. Amen. Dito po mga minamahal, tingnan natin sa Matthew chapter 20, verse 26. Sa Matthew chapter 20, sa verse 26. Sa verse 26, but it shall not be among you, but whosoever will be great among you, let him to be your ministry. Ang sekreto pala ng pagiging isang dakila o ibang tanyag o kilala ay yung papaano ka maglingkod. See, service, ito po ang sekreto po ng pagiging greatness. So, kailangan natin dito maglingkod. Hindi po ang mga tao na agad sila ay nakilala at naging tanyag na ganun lang kabilis. Sila po ay nag-umpisa sa paglilingkod. Hindi po ba? Amen. So, ang Panginoon ganun din eh. Tayo ay makilala natin na tayo talaga ay nararapat maglingkod. Dapat lang naman bigyan ng paglilingkod. Kasi deserving naman ang ating Panginoon. Hindi po ba? Deserving siya, bigyan ng nararapat ng the best sa ating paglilingkod. Anong purpose? Dahil sa kanyang ginawa sa mga buhay natin. See? Ano na lang kanyang ginawa? Ang paglilingkod po, mga minamahal, ito po ay pagpapasalamat na lang natin sa Panginoon. Amen. Amen. So, kilala natin ang parabulo na ito. Mapaano natin magkaroon ng may kaugnayan sa paglilingkod sa Panginoon. Number 1, outline. So, dito po makita natin, laboring for the Lord, anong meron din niya laman dito. Una-una, there is a place for your service. There is a place for your service. Lahat ng mga simbahan, mga minamahal, mayroon pong bakante na dapat gawin. Kung naghahanap ang mga tao ng trabaho, walang vacancy sa church, maraming bakante. Amen. There is a place for you to serve, for your service. Isang bagay po na malinaw po, patungkol po sa parabulo, ay talaga makikita natin talaga na ang parabol po ng Panginoon dito ay paglilingkod o kaya pagtatrabaho sa likod ng kwento na ito. Amen? Kasi may ubasan, may ari ng ubasan. Amen? Okay. Ang mga tao ay pinadala sa trabaho. Nag-hired po ang may-ari dito ay nag-hire ng hire. Lumabas siya, naghanap siya ng trabahante. So, kanya-kanyang oras na ipinasok. Sabi ng may-ari ng ubasan, paglabas niya habang may nagtrabaho na doon sa kanyang ubasan, paglabas niya, nakita niya, oh, ba't lang kayo nakaupo? Di ba? Ba't lang kayo nakaupo? Hindi kayo nagtatrabaho. Wala sa amin nag-ano eh. So, pasok kayo. Pumasok kayo sa trabaho, sa ubasan. So, pasok kayo, parehas ang sahod. Lumabas na naman siya, ba't lang kayo nakaupo? Alam nyo, anong meron dito sa parabulo?
Ang mga Kristiyano palagi nakaupo eh. Amen. Ang may-ari ng ubasan, Panginoon yun. Amen. Kasi nakikita niya ang sitwasyon ng ubasan. Dito, ubasan to. Ubasan, marami sa labas, ubasan. Na dapat nang anihin niya eh. Amen. Kulang ng mga manggagawa. Kaya patuloy siya naghahanap ng mga laborer. Kaya sa church, ang kanyang gawain ay bakante pa. Maraming bakante. Now, minsan tayo mga mananampalataya, napipilitan na lang tayo maglingkod dahil guilty tayo eh. Ibig sabihin, tinitingnan natin ang gawain, napipilitan, sige na lang. Hindi po yun, mga minamahal. Minsan natitingnan natin ang gawain, tungkulin naman to eh. Hindi po yun ang ating mindsetting. Minsan natitingnan natin ang gawain na pilit kang gagawa ng tungkulin sa gawain ng Panginoon dahil napipressure tayo eh. Hindi po yun dapat. Ang ninanais po ng Panginoon na tayo maglingkod out of gratitude. Meron kang pagpapasalamat kung ano ang ginawa talaga ng mga buhay natin. Amen? Nakikita niyo ba ang kalagayan ninyo noon nung hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoong Jesucristo? Minsan yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa Calvary. Nalaman natin yung gospel. Ano bang ibig sabihin? Yung kaligtasan na yan. The truth you find as you study the Word of God, that we are saved to serve. Paulit-ulit na ng mga pastor. Tayo po'y naligtas upang maglingkod. Amen. So, bawat isa sa atin, mayroon pong lugar in which we are to work and labor for the Lord. Kaya nga, nasa biyaya lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pribilehiyo lang po tayo naglilingkod sa Panginoon. May mga kapatiran na minsan hindi naiintindihan kung bakit ko inilalagay sa pwesto na yan. Kung bakit ko inilalagay minsan sa gawain na yan. Minsan hindi nakikita yung kahalagahan ng gawain. Hindi nila binibigyan ng kahalagahan ng kanilang testimony. Amen. Mahirap po pag ikaw nag-pre-preach na ikaw nagsusulwining at the same time hindi mo iniingatan ang testimony, masisira tayo. Amen. Kaya nga, bigyan natin ng kahalagahan eh. Gumagamit po ang Panginoon bawat isa sa atin. Pero yung paggamit ng Panginoon, privilege po yun. Ibig sabihin sa mga buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, yung kalooban na gagawa natin, nagbubukas lang yun ng pintuan sa Panginoon na gamitin kay. Isang bisis lang. Ang iba na lang yan, pag ikaw nagkamali, na yung testimony natin, nasisira, ayun ako, blessing in disguise na lang yan eh. Minsan nabibigyan ng Panginoon ng second chance. Pero mahirap makabawi pa yun. So, dapat maintindihan at maunawaan natin yung pagpapahalaga kung anong may trabaho tayo. Alam ko sa mga company, alam ko sa mga trabaho. Kaya nga, kailangan mag-ingat tayo doon sa mga tinatrabahoan natin. Kasi nga, pag nakita ka ng mga manager, minsan, matatanggal ka eh. Amen. Diba? Naalala ko nga si Roger eh. Kwento ko lang, wala naman ako doon. Security guard. Natulog siya sa security guard. Masuspindi siya. Natutulog siya. See? Pahalagahan natin ang gawain. Napakahalaga po na magamit tayo sa Panginoon. Privilege lang po yun eh. Na magamit tayo. Ako bilang pastor, sobra akong nag-iingat sa aking pamilya din. Amen. Kaya nga, hindi ko kaya ang gawain namin aking pamilya. Amen? Kaya tulungan, pagpili natin ang gawain na okupahan natin, magtulong-tulong tayo. Amen. Anong purpose po? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Una-una, He made you. Nilikha ka ng Panginoon. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng lahat ng mga material kung anong meron ka. Pasalamat ka. Nilikha ka ng Panginoon. Hindi lang, He saved you. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin na niligtas ka? Niligtas ka saan? Sa mga bagay na mga makasanlibutan, yung pamumuhay natin na sobra naman talaga, hindi ka pa talaga nakakakilala kung ano ang pagsisimba. Hindi ka pa talaga nakakakilala noon kung paano magbasa ng Biblia. Hindi mo nga alam ang salitang worship noon eh. Mabihira, hindi ko nga alam talaga din ang worship. Ano ba yun? Yung church, hindi ko nga alam kung anong church. Makita ko lang yung church, church yan. Church yan. Hindi ko maintindihan yung baptism, yung Holy Spirit. Tingnan nyo, no? So, ibig sabihin, nilikha tayo, niligtas tayo, at hindi lang.
Tingnan nyo, kukunin ka, papunta ng langit. He is taking you to heaven. Hindi nyo ba namimiss ang langit? Amen. Namimiss nyo ba? Gusto nang umuwi sa langit? Oo. Alam niyo po, bakit ka nandito ulit-ulit ng Sunday? Gusto mo, di ba? Sino nang namimiss na heaven? Excited na ba kayo sa langit? Excited din siya. Hirap daw. Hindi naman napapansin kung bakit kayo palagi ng church. Bakit tayo nag-church? Palagi ng Sunday, every Sunday. Alam niyo, inuulit-ulit ko na sa inyo, ang purpose po kung bakit tayo nasa church palagi ng Sunday. Kasi ang gawain sa heaven, ito ang gawain natin doon. Aawit ka doon ng makalangit na mga awitin. See, ang Panginoon na ang mag-preach ng salita mismo niya. See, ganun ang gawain natin doon sa langit. Amen. Oras-oras, araw-araw, tayo'y magsasamba. He made you. He saved you and He's taking you to heaven. Alam niyo po, iniisip ko nga, tingnan, pag namatay ako, siyempre, may iwanan ko ng silos. Yeah. Tapos mag-aasawa yung silos ng, hindi ko alam kung pastor pa. Naiintindihan niyo kung anong merong asawang pastor. No? Yung bigat ng pastor, bigat din niya eh. See? Sa heaven, tingnan ko, matay ako, anong itsura ko noon? Doon. Yung langit, din mo, lalakad ka ng diamond, ng gold sa kalsada, yung mansion doon, kita mo. Ano ba yung itsura ng Niso Kristo? Yung talagang yung trono niya. See? Yung malapit na sa trono ng mga anghel, sabi ng Bible, aaniman yung mga pakpak na yun. Tingnan nyo, kung makapakapa ko yung balahibo ng anghel, siguro magsuot na lang din ako ng anghel. Sino ang kukumustahin ko doon? Sasabihin ko, Moses, papaano ba nangyari yung Red Sea na hati mo? Diba? Ang ganda kausapin nila, Pedro, bakit ka nakalakad ng Sea of Galilee na yan? Sa tubig. Diba? Di ba naiisip nun? Ang sarap pagbulay-bulayan ng heaven. Amen. Yung diamond, yung sapphire na yan, yung ginto doon sa heaven. Gratitude lang tayo nakakapag-link. Gratitude is the best motivator upang maglingkod. Tingnan, no? Bakit tayo naglilingkod? Isang dahilan, nagpapasalamat ka sa Panginoon eh. Amen. Kung ano ba talaga ang gawain sa Panginoon. Tingnan natin. Sa under na ito. There is a place for your service. Kasi nga, sa bawat gawain po ng church, puro maraming bakante. Ibig sabihin, number 1, letter A, there is a great demand. Sa ating text. Sa verse 1 and 3. Verse 1 hanggang 3. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. Now, there is a great demand. Kasi ang ubas, wala pang mga manggagawa. Kaya naglagay siya ng mga vacancy. Gusto nyo mag-apply. Kaya nag-ikot siya eh. So una, madali siyang araw. Nag-ikot sa mga tao, mga trabahante. Kung makikita natin ang kalagahan ng gawain, yung need ng gawain sa church, kasi hindi mo nakikita ang need ng church eh. Kaya hindi mo naiintindihan kung paano maglingkod sa Panginoon eh. Kaya napakalaga po maintindihan. There is a great demand in paulit-ulit itong parable, mga minamahal. Makita natin yung may-ari po ng ubasan, pabalik-balik sa marketplace, mga minamahal, upang mag-search ng mga workers for his vineyard. That is the great demand, mga minamahal. Kasi hindi na kaya eh. Kailangan niya ng laborer. Kahit meron na siyang na-hire na mga trabahante,
pumunta pa rin siya, naghanap. The demand of the work called for more and more laborers. Sa church, mga minamahal, kung tayo nagtutulong-tulong sa gawain, mga minamahal, madali tayong lalago. Kaya nga, inuulit ko sa inyo, ang walis tingting na tatatlo lang, hindi makakawalis doon sa kalat. So, kailangan marami ang walis tingting. See, kung tayo nagkakanya-kanya, naku, wala tayong magagawa dito. Amen? No matter the size of the church, tingnan nyo, kung malaki man ang simbahan ng ilan, mas malaki din ang kanilang gawain, ang demand ng trabaho. Kahit maliit man ang trabaho, ang church natin, malaki rin ang demand ng talagang kailangan ng mga manggagawa. Yung pangailangan ng ministry. There is always a great demand for more and more laborers, mga minamahal. Nakikita niyo ba ang need sa church? Kaya nga, as long as we are called to reach out of the community with the gospel, as long as we have teaching our children ministry and serving one another, there will be a place for you to serve. Sa gawain dito, sa church, sa komunidad natin dito, sa lugar natin. Nakikita niyo ba ang need ng mga tao? Pag nakakasalubong mo ang tao na isa, nakikita mo bang need? May kaluluwa sila eh. Kailangan nilang maligtas at hindi mapunta sa impyerno. Napaka-ignorante nila sa gospel. Andiyan ba kayo? Amen. Kaya nga, kung wala kang ginagawa, ngayong kasalukuyan, para sa ubasan ng Diyos. Tinitiyak ko sa inyo, kasi nga, hindi ka nakikinig at hindi ka marunong tumalima sa panawagan ng Panginoon. Merong malaking demand po para sa mga worker. Ang Panginoon ang nangangailangan ng mga worker. Amen? Pangalawa, there is a great duty sa lugar ng mga manggagawa. Sa verse 6, ano sabi doon? And about the 7th hour, he went out and found others standing idle and said unto them, Why stand ye here all the day idle? Alam niyo mga minamahal, ang Panginoon, pag nakita tayo, buong araw tayo ay tamad. Kaya yun. Para bang sinasabi ng yung may-ari ng ubasan, bakit ka nagsasayang buong araw na wala kang ginagawa? Tingnan niyo ang Panginoon, ayaw na ng tamad. Kaya nga, pumunta ka sa ubasan ko, magtrabaho ka. Kailangan na manggagawa ang Panginoon eh. Kaya tayo ang inatasan sa kanyang gawain eh. Wala tayong magawa eh. Tayo talaga ang inatasan. The church talaga inatasan na gumanap at gawin ang kanyang naiwang gawain. Pero tutulungan pa rin tayo eh. Amen? Bakit hindi natin matanggap ang gawain na ito na dapat nating gampanan? Kasi nga hindi mo naiintindihan kung paano pahalagahan ang gawain. See, pag inutusan ka ng mga magulang mo, paano mo sundin yung utos nila at paano mo sila, yung inutos sa iyo na gawain, paano pahalagahan? Siyempre gagawin mo ng the best para mapakita mo sa magulang mo, tapos ng gawa ko. See? Ibig sabihin, inaasahan mo ang tatay o nanay mo, mga magulang mo, na matutuwa sila sa ginawa mo eh. Ganun ba ang ating isipan din? Na matuwa ang Panginoon sa ating ginagawa. Minsan nga, sabi ko sa gawain bilang pastor ko dito sa lugar natin, Lord, ito na ba ang nagawa ko? Ito na ba ang ginagawa? Tama na ba itong ginagawa ko? Na pagiging isang overseer na subayban sila? Bakit tayo naging idle sa gawain na ito? Kasi hindi mo talaga naiintindihan kung anong mayroon talagang gawain. Amen? Kapatid, you were not saved to sleep through your Christian life. Hindi tayo niligtas ng Panginoon. Naghirap doon sa Calvary. Hinagupit ng latigo. Nagpasa ng cross para mailigtas lang at matulog tayo sa buhay Kristiyano na ito. You were saved to serve with your Christian life. You have a place to serve because you have that duty to serve.
Meron kong tungkulin upang maglingkod sa Panginoon. Wala tayong magagawa. Yan talaga ang buhay natin ngayon eh. Kasalukuyan ngayon, there is something for you to do in the kingdom. Kaya nga, kanina sa ating Sunday School, kung may panawagan ka, don't hesitate. Kung may panawagan kung nasa iyo na, naligtas ka na, magpabautismo, ano pang inaantay mo? Kalooban ng Panginoon. Maggamit ka magsunglid, maggamit ka mag-soul winning. Wala pong kagandahan po yun. At ang gawain, kanya-kanya, commitment mo yan. Personal commitment mo yan sa Panginoon. Ako may personal commitment ako eh. Kanya-kanya natin may personal commitment natin. Amen po ba? Amen. See, ang problema lang, ang tagal natin mag-respond sa panawagan na yan. There is a place for your service. Kaya, sige na. Magtrabaho na tayo sa Panginoon. Amen. Pangalawa, amen. Pangalawa po, there is a promise with your service. Sa Matthew chapter 19, verse 27. Matthew chapter 19, bago ang ating text. Matthew 19, verse 27. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. What shall we have therefore? Alam niyo po si Pedro dito. Kung maalala niyo ang kanilang conversation ng ating Panginoon, talaga sinasabi ni Pedro ng pawalang respeto sa ating Panginoon. Sa barabang, Panginoon, iniwan na namin lahat at sumunod sa inyo. Para yung tanong na ito, alam ba? What shall we have therefore? Ano bang meron pa kami ngayon? Nakikita niyo bang salita ni Pedro? Alam niyo po, si Pedro po talaga ay tinatanong ang ating Panginoon. Ika nga, sabi niya, Lord, ano bang makukuha ko pa? Iniwan ko na nga lahat ang trabaho ko eh. Nagagawa ko yung scenario dyan. Lord, what are going to get for serving you? Ano mo makukuha namin sa paglilingkod pa sa'yo? Ano bang naandyan para sa amin? Tingnan nyo. Ito lang, sa ministry, hindi naman natin iniisip yung ano makukuha natin, di ba? Amen. Para bang si Presidente Jimmy Carter, si President ng Amerika, nag-inauguration, sabi niya, ayokong pupunta kayo sa White House na bilang presidente kayo, bilang presidente ako, na magsasabi kayo sa akin, Presidente, anong makukuha ko dito? Gusto kong pumunta kayo sa opisina ko sa White House na magsasabi kasi sa akin, Presidente, anong po pwede kong gawin para makatulong? Maganda yun. Amen. Sa gawain, wala naman kayo makukuha dito. Sa inyo na yung tayo sa no. Ganun ang tanong dito ni Pedro eh. Para bang iniwan na namin Panginoong lahat-lahat. Ano pa ba makukuha namin sa'yo? Tingnan nyo. Mahirap yun, no? Totoo, mahirap talaga ang gawain pag wala talagang puso mo eh. To be honest, most of us have asked minsan, tinatanong natin, minsan sa isang araw sa buhay natin, yung tanong na yan. Parang wala tayong galang sa tanong na yan sa Panginoon. Ano ba makukuha ko pag sisimba-simba na niya? Ano bang meron dyan? Totoo lang makukuha niyo spiritual. Amen. Malaking pakinabang na yan sa buhay natin. Kasi pag hindi tayo nakakuha ng spiritual knowledge sa mga buhay natin, makikita niyo sa labas, nakakalungkot kayo pag nakikita ko kayo. Kanya-kanya tayong mga gawa ng kasalanan. Walang tamang direksyon. Sa antas ng ating spiritual, kung ganyan ang ating isipan, hindi talaga magiging maganda. Kaya nga minsan, ang Panginoon, ibis nare-rebuke niya si Pedro, hindi siya nag-rebuke eh. Na, talagang pagalitan siya, hindi niya ginawa yun eh. Amen, hindi niya ginawa. Now, kita na natin dito, ano bang reward sa pag-promise na pangako ng service? Later 8, the promise of reward is clear. Sa verse 7. Sa Matthew
20 verse 27. Letter A. Yan. Sa verse 7, sabi doon, ang sabi doon. Tama bang aking, sa verse 7? Okay. Okay, dito, Matthew 19, verse 7. So, ang tanong dito ni Pedro, no? What shall we have therefore? Now, maaring din natin masabi itong mga salita, maintindihan na sinasabi ni Pedro. Alam niyo po, palagi pong may parte sa atin na nagsasabi tayo na ano bang makukuha ko doon sa gawain na yan. Alam niyo po, sa pagpapagal na yan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang magagalit ka sa tanong na yan eh. Sa halip, sumagot ang ating Panginoon ng mahinahon. At sabi na sa verse 29, nasabi sa verse 29, and everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. May reward pala. Hindi nagalit dito ng Panginoon. Ibig sabihin, klarado po na may promise po ng reward. Bagamat, bonus na lang yun eh. Totoo lang, karapat-dapat lang tayo sa impyerno eh. Yung kasalanan natin, talagang deserving tayo na pumunta ng impyerno at pahirapan ng apoy. Wala tayo pagayabang sa paglilingkod. Kung nabaga, kulang pa nga ang ating sarili na may handog, sunugin sa Panginoon. Kulang pa yun eh. Sa binigay na kaligtasan sa atin, nakakilala ka na mayroon palang Diyos na totoo, mayroon palang langit, mayroon palang buhay na walang hanggan, at yan ang ating ipapalit sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay, sa ginawa niya. Nilinaw ng ating Panginoon that those who sacrifice sa buhay na ito to serve Him will be rewarded. Kung maglalaan tayo ng pagpapagal sa Panginoon sa gawain ng saubasan, sa mga panahon, oras, mag-aani tayo ng reward. Amen. Alam nyo yung isang pastor po namatay. Illustration ko na lang. May pastor na namatay, and then, nandun na sa judgment ni kay Pedro. Pumila siya doon. Wala, hindi po ha. Itong preacher na ito namatay, and then pumila na siya. Si San Pedro nandyan. Pagpila niya, may nauuna sa kanya na isang taxi driver. Yung taxi driver dito. Nung makita niya yung reward ng taxi driver, sabi ng nung katapos ng taxi driver, yung reward niya, ito namang pastor, siya nang sumunod. Sabi ibinigay naman ni Pedro sa preacher, mas maliit sa kanya yung ibinigay sa taxi driver. Sabi ng preacher, Senior Pedro, bakit ganito lang ibinigay nyo sa akin na reward? Taxi driver lang naman yan eh. Ipinaliwanag ni Pedro, sabi ni Pedro, base sa resulta nung nandito pa sila sa lupa, sa trabaho. Sabi ni Pedro, nang ikaw nag-preach sa simbahan mo, sa simbahan na kung saan pinagkatiwala sa iyo, anong resulta? Ang ilan na nakikinig, mas maraming natutulog. Ano naman ang pagkakaiba sa taxi driver? Nung itong taxi driver, pag meron sa mga sakay sa kanya, hindi lang sila awake, kundi nananalangin. Kaya maraming reward yung taxi driver. Naalala niyo yung kwento? Sabi ng isang member, sabi ng pastor, Brad, gisingin mo nga yung member na katabi mo. Sabi ng member, Pastor, ikaw ang gumising dahil ikaw ang nagpatulog niyan. Totoo lang mga minaw, nakikita niyo ba ang
resulta kung saan talaga yung kaano karami. Totoo lang, hindi naman tayo after sa reward. Totoo, malinaw po ng pagdating natin doon sa langit, may reward eh. The crown of life. Tingnan nyo. Ito po yung promise talaga na mayroon talagang malinaw na gantimpala. Bawat isa sa ating gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Liban lang sa mansion na mayroon doon. Amen. Alam nyo, nanalangin ba kayo sa kasalukuyang buhay na Kristiyano magamit kayo ng Panginoon? The promise of reward is clear. That those that labor for the Lord will be rewarded. Ano kaya yung matatanggap natin pag nandun na sa langit? Letter B. The promise of reward is conditional. Anong ibig sabihin dito? Habang ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya. Tingnan nyo, no? Tayo naligtas lamang, nakatiyak ng kaligtasan, to go to heaven sa biyaya ng Panginoon. Yung biyaya, ito yung hindi ka karapat dapat bigyan dahil sa biyaya niya binigyan ka. Amen. See? Sa biyaya lang tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, at wala kang dapat gagawin upang maligtas. Just only receive that grace. Tanggapin mo lang si Jesucristo na Panginoon, tagapagligtas mo. And that moment na magkaroon ka ng pagtatanggap, believe it. Sa kanyang salita, maliligtas ka. Dahil sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Amen? Now, pag-usapan natin ng rewards. Ang kantimpala po sa langit, doon ang kantimpala natin makukuha. Ang ilan dito sa atin, ang kantimpala, inisip natin pera, material, bonus na lang yun eh. Amen. Amen? Ang kantimpala talaga natin dito sa lupa ay kasiyahan na nagagamit ka ng Panginoon. Ang reward po sa langit ay nababase po saan? Sa ginagawa natin dito sa lupa. Your labor. Yung pagpapagal natin dito, ibabase yan. Every work shall be revealed in heaven. Yung resulta na yan, di ba? Nandun yun sa New Testament, mga minamahal. Bawat mga Kristiyano tayo lahat, individual, harap sa Panginoon, kung anong ginawa natin dito sa lupa, yun ang resulta ng gantimpala ng Panginoon. Ang ilan ay may susunugin, ang ilan masusunog, pero ligtas ka pa rin. Now, ang reward doon, bibigyan ka ng pagiging leader doon sa langit. Meron doon. Meron kang gagampanan doon. Now, those who work will be rewarded. Totoo lang naman eh. Ang tamad, wala naman sahod eh. Amen. Nakita nyo? Kaya nag-a-apply ka ng trabaho para may sahod. Kaya tayo mga minamahal, practically, kailan magtrabaho tayo? Para may kainin. Now, those who work will be rewarded. And those who do not work should not expect receive anything. Asahan mo, wala ka naman i-reward dun eh. Kung paupo-upo ka lang, Zimbabwe, and di natutulog, wala kang ma-reward dun sa langit. Amen. Bagamat ligtas ka naman. Only those laborers that entered into the vineyard to work were rewarded at the end of the day. Tingnan nyo, ano? Nagreklamo pa nga ang ilan dito sa parable. Bakit, Lord, ang araw ako nagtrabaho, kanina pang umaga, bakit yung ilan? Sabi ng may-ari ng ubasan, ako ang may-ari dito, hindi ka pa natutuwa. Pantay-pantay. Siyempre, ako ang may-ari. So, kung gano'n ang pagtatrabaho natin, na ganyan lang, asahan mo rin ang gano'n ang reward. Huwag maging mangmang. If you do nothing for Christ down here, don't expect Him to commend and reward you up. Kaya nga, kailangan maintindi natin kung anong meron natin makukuha sa ministry. The rewards of heaven are conditional. Nakabase upon our labor on this earth. Don't go to heaven empty-handed. Yung pagbibigay niyo po ng oras, may reward na yun eh. Yung pagbibigay niyo ng panahon o anumang pera o anumang mga pagpapagal, may reward na ng Panginoon. Hindi nakakalimutan yan eh. Serve Him now so that you may have something to give Him them. Ang Panginoon, napakaganda na pag sinabi ng Panginoon, welcome thou good and faithful servant.
Amen? Kaya nga, kung may intindihan ng kahalagaan ng paglilingkod, hindi ka aalis eh. See? Yung mga kapatid, yung mga kabats ko, nagkahiwa-hiwalay man kami, naiintindihan namin ang gawain, pinapahalagaan. Hindi kami, nagpuntahan na kami sa Maynila dito, pero hindi sila nag-backslide. Kaya iniimbita ko sila rito, nag-backslide sila. Ang ina, naging pastor pa nga eh. Naiintindihan nila ang kahalagahan kung paano maglingkod sa Panginoon. Panghuli. Amen? Now, there is a peril in your service. Anong peril? Pwede kang hindi magamit. Anong peril? Para bang peril? Para may panganib. Now, verse 11 sa ating text, sa verse 11. Sabi doon, and when they had received it, they murmured against the good man of the house. Magtataka tayo, halos baliwalain ang sagot ni Jesus sa tanong ni Peter. Ano ba ang para sa akin? Iniwanan ko na lahat. Amen? Nag-iisip kung anong makukuha pa ni Pedro. Now, gumamit ang ating Panginoon ng parabulo upang bigyan tayo ng paalaala. Amen? Yung bang magkaroon tayo ng ugali po na maintindihan natin kahalagahan ng gawain. Number 1, letter A. Negotiating the favor of God. Ano ba yung pabor? Yung pabor ng pangbiyaya eh. Now, nang bayaran ng trabahante po para po sa araw na kanyang pagtatrabaho, nakita ng unang mga trabahante na pareho lamang ang bayad sa mga huling mga trabahante. Kaya nagmurmur sila eh, nagreklamo sila eh. Pantay pala ang sahod sa amin. Sabi ng isa, sila nahuli naman yan eh. Nauna kami. Bakit ganito lang sahod? Mapansin natin sa verse 13, but he answered one of them, said, friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Ayun palang dahilan. Nung tanggapin nilang trabaho, sabi ng may-ari ng ubasal, sasahuran ko yun ng 1 denaryo. Katulad din ng hard, lumabas ang may-ari, katulad din ang kanilang sahod, pantay-pantay. Walang lamangan. Kasi nakipagsang-ayon sila eh. Wala palang problema. Ang problema, nagreklamo na sila eh. Yung pagpapagal ang kanilang tinitingnan. Now, kaya sa verse 3, ang may-ari sumagot sa kanila, friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Ang may-ari ay tama. Ang ibang laborers ay pumunta sa vineyard base sa agreement nila. Nakita natin sa verse 4. And said unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Sumang-ayon sila. Papriyas pa lang kanilang sahod. Nakuha nyo. Now, ito yung mga naglilingkod sa Panginoon, subalit nais silang makipag-negotiate sa kanilang presyo. Alam niyo, totoo lang, wala tayong karapat-dapat na bigyan tayo ng kantipangalan ng Panginoon, yung material na sahod, yung ano bang blessing na meron tayo. Ang hinihiling lang ng Panginoon, yung willingness natin. Diyan ba kayo? Na sasabihin una sa atin, willing ka ba magtrabaho? Dedikado ka ba sa trabaho? Meron ka bang commitment sa trabahong ito? Kaya minsan ang Panginoon nagsasala sa atin eh. Ang tagal ng Kristiyano, hindi pa natututo. Talaga nagsasala siya eh. Sabi ng mga pastor, pag binautismuhan mo yan, agad yan, sasalain, mawawala na yan. Ang ilan sa atin, na-open, madaling ma-open, ginagamit yung offend para magkaroon sa reason para umalis. Pero hindi niyo pala naisip ang offend na yan, nakakatulong pa paano ka talaga tumibay, paano yung dalhin ng problema na yan. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, may offend talaga eh. Amen? Hindi mawawala po yan eh. Paano natin pakitunguhan? Sasabihin nila, Lord, I will serve you, but bless me financially. May condition. Nung tumanggap ako bilang pagkapastor sa mission, wala nga akong condition na, Lord, pag ako talaga nag-mission, nung condition ko talaga, Panginoon, tumalima sa iyo,
Pagpalain mo, financial. Dapat hindi tayo ganun. Ang iba, I will work at that church for the Lord, but I better get some kind of recognition. Kahit hindi ka man matawag dito, mapansin sa pulpito, ay salamat Brad, ikaw ang nagdala ng bisita natin. Ay salamat, ang tithes mo laki. Hindi po. Blessing na yun kung ikaw ay nakagawa sa Panginoon. Amen. Humihingi din ako ng pasensya sa inyo kung hindi ka mamamagkas sa pulpito na ito. Salamat kay Ibar kay sis, ang sarap ng kanyang niluto. Meron pa ngang iba, nag-sharon. Iwasan, no? Di ba? At least nakatulong ka nakapagbigay ka ng pagpapala sa mga kapatiran. Nakita nyo dito, mga minamahal, ang uri ng katusuhan ng mga naglilingkod sa Panginoon. May condition. Huwag makipagnegosasyon sa Panginoon. Makipagkondisyon sa Diyos ng kanyang pabor. Just agree to serve Him. Ganun lang. Ang panawagan ng Panginoon na nag-hire siya ng mga manggagawa. That's all. Ang blessing susunod na yun eh. Hindi nakakalimutan anumang mga ginagawa natin, maliit man o malaki. Just agree to serve Him. Hayaan natin siyang magdala alinsunod sa pagpapala. Siya naman nakakakita kung karapat-dapat kang pagpalain eh. Amen. Letter B. Panghuli. Debating the fairness of God. Sa verse 12, sabi sa verse 12, saying, this last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. Tingnan nyo, sabi ng mga gawa na nauna na hired, ang tagal namin, kanina pa kami umaga pa hanggang maghapon. Sila, alas 9 na pumasok, alas 12 na pumasok, parehas lang ang sahod sa amin. Tulungan naman. Amen. Nakipagdebate na sila. Alam niyo po, anong ibig sabihin? Sa gawain, ito lang, minsan hindi maiwasan magmaktol. Nagreklamo ba? Patulad ng mga Israel, nung kunin ng Panginoon mula sa Ehipto, reklamo na reklamo. Anong kanilang resulta? Hindi sila makapunta agad sa Kanaan. Alam niyo po ang pagmamaktol, ang unang mga reklamo natin. Amen? Alam niyo, pag hindi talaga nakaya natin sa gawain, minsan, natitingnan natin, nagmamasid ng Panginoon, kung talaga gaano tayo deserving. Ibang pinagkatiwalaan tayo rito. Natitingnan ng Panginoon kung talagang pagkakatiwalaan tayo sa gawain na ito. Amen? Inaasahan natin makabili ng lupa. Inaasahan natin na magkaroon ng mga ganito. Inaasahan natin gano'n. Dapat tingnan mo natin ang ating sitwasyon. Karapat-dapat ba tayo sa mga gawain na yan? Sabi ng mga pastor nga, huwag kayong magmadali. Gusto kayong mga nag-umpisa lang sa mission, gusto na magkaroon ng piano, gusto na magkaroon ng kotse. Ano kayo? Kami naman sabi nga ni si Pastor Mendoza, ako, engineer ako, nag-resign ako. Talagang noon nag-umpisa ako sa gawain sa Maynila, nag-upa nga ako ng isang malaki. Wala akong may uupa. Pinuntahan ko yung mayor, upahan lang. Ang bihira ang gawain ko noon. See? Nag-umpisa rin ako sa simula eh. Amen? Alam niyo po yung pagreklamo ng mga manggagawa sa parabulo. Hindi niya iniisip kung ano ang ginagawa ng may-ari na patas at maaari niyang gawin anumang nais niyang gawin. Ang Diyos lang talaga nakakakita na patas kung paano maggantimpala sa mga gumagawa. Kung meron mang pinagpala sa atin dito, amen? Amen. Alam niyo po, pinagpala kayo ng pera, trabaho, bahay, pinagpala kayo yung pamilya niyo. Huwag tayong mainggit sa kanila. Amen. Huwag tayong mainggit. Sasabihin mo, bakit di ako binigyan? Parehas naman ako naglilingkod. Ganun yung iniisip ko eh. Sabi ng pastor ko, Pastor Chris, si Pastor Bing, parehas naman kami panawagan. Ang laki ng building niya, sabi na, ako naman, nandyan lang. Pastor, ano na yan? Banal na inggit na yan. See? Hindi po yun makatarungan. Amen. Na pagreklamo. Tuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen.
In God's time naman, hindi naman nakakalimutan ng Panginoon. Right. Sasabihin, madami naman akong nagawa para sa Diyos eh. Kaysa sa kanila eh. Andyan, nag-uumpisa pa lang, medyo boom. At least, Brad, sis, nagagamit pa tayo ng Panginoon. That's all. Amen. Yung mga pinagpala naman, nawa maintindihan ninyo na makatulong din kayo sa gawain. Kayo talagang gagamitin sa church para mapalaki ang ating gawain. Para maabot natin yung mga hindi natin naabot na mga ministry. See? Kayong gagamitin nun eh. Bakit patuloy silang binibigyan ng madaming blessing? Diba? Sabi ng it is not fair. Hindi patas. Sabi ng may-ari ng ubas, patas po yun ang pagbibigay ko sa inyo. See, debating the fairness of God. Pansinin natin ng mabuti ang sagot ng ating Panginoon sa verse 15. Sabi doon, is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? Pantay-pantay lang sila na binigyan ng sahod. Pero, masama pala ang intensyon ng mga manggagawa na sinabi na yun. Alam niyo po, ang rebuke po ay pagkagalit, ay malinaw po. The Lord uses this parable to remind us of an age-old truth. We must mind our own business. Kung anong mga itinalaga sa atin na gawain, gawin lang natin. Ang Diyos naman talaga magbibigay ng anumang ina-assign sa atin ng gawain. Amen. Kung ang Diyos pinili upang pagpalain ng aking kapitbahay, yan po ay sa pagitan ng Diyos at aking neighbor. Yan po ang paraan ng Panginoon. Huwag tayong, di ba, yung illustration ko, ang kapitbahay mo ay may TV na, may dumating na naman na refrigerator, meron na namang siguro sabihin na, di ba, sabi, Lord, huwag mong hayaan ang kapitbahay ko malamangan ako. Pira, If we are not careful, tulad kay Pedro, magsisimula tayo magtanong, Lord, ano ba? Saan ba ang para sa akin? Alam niyo po, ang simpleng sagot ay that there is more in it for us kaysa sa ating iniisip. Hindi pa lang siguro dumating yan, mga iniisip natin na blessing. Mamimiss natin ang kabuang paglilingkod sa pagpapagal sa Diyos. There is work to be done. Marami pang gawain at dapat maasahan ka. Andiyan ba kayo? Amen. Now, panghuli na. Conclusion. Ang pinakapunto po ng parable dito ay merong mas malaking issue dito. Ang ating motibo sa paglilingkod pala. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung motibo natin. Amen. Amen. Ang tanong kasi, bakit ka naglilingkod sa Panginoong Hesus? Why do you worship Him and live for Him? Anong motibo mo? Bakit nagsisimba ka? Amen? Are you a Christian simply because of what you get out of it? Amen? Dapat tulungan tayo ng Panginoon to serve out of a pure heart na talaga yung ating puso, yung motibo natin, walang ano pa mang conditional. Amen? Totoo lang, the Lord is worthy of all we can give Him. Karapat-dapat naman ang Panginoon bigyan lahat ng the best para sa atin. Ang tanong, natitingnan ka na ba ng Panginoon na ginagawa mo ay talaga naluluwalhati, natutuwa ang Panginoon na binibigyan mo siya ng the best. Talaga siya naman karapat-dapat bigyan ng the best. Imin sa mga ginagawa natin. Alamin mo ang sarili mo. Kung paano ka gumanap, sumakatuparan sa ninanais ng Diyos. Karapat-dapat bigyan ng kahalagaan ng Panginoon. Nabigyan sa talaga ng paghahandog natin the best talaga. Anong sabi ni King David? I will not offer anything na walang halaga, di ba? So ginawa niyang the best Karapat-dapat na purihin at talagang bigyan ng kahalagaan na para sa Panginoon. Kumusta ang paglilingkod mo sa Panginoon? Malamya ka ba? Walang kagalakan? Search your hearts. Naiintindihan mo ba kung bakit ka naglilingkod?
Ang Panginoon, marami pong bakante sa kanyang ubasan. Kaya nag-hard siya palagi. Ikaw na ba ang tutugon doon? Tayo lahat tumayo, tayo manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan, salamat muli sa paalanin sa amin. Alam ko, minsan kami mga anak niyo po ay hindi pa naintindihan kung paano po ang gawain, yung pagtaliman na paglilingkod sa inyo, pagiging isang servant. And I pray, O God, kunin namin ang mga oras na ito na maintindihan namin. Mga minamahal, mga kapatid, tanong ko sa iyo, nagagamit ka na ba ng Panginoon? Nagpapagamit ka ba ngayon sa Panginoon? Ang tanong kasi, madami ka bang nagagawa sa gawain ng Panginoon? No? Madami kang nagagawa sa labas ng Panginoon. Magsisilos ang Panginoon sa iyo. Wala kang panahon sa gawain ng Diyos. Pero sa labas, madami kang gawain, panahon. Ngayon, ito yung pagkakataon na minsan suriin natin ang ating sarili. Na minsan yung pagtaliman ng paglilingkod, hinahanapan tayo ng Panginoon. Panghuling tanong, kung ikaw hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, are you sure if you die today, you are going to heaven? Kung hindi pa, ito yung pagkakataon. Pastor, hindi ko pa alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko pag namatay ako. Meron ba isa rito? Dalawa? Meron ba isa din dito? O dalawa? Pastor, gusto ko magpabautismo. Ligtas na ako. Meron ba? Mahabaging Ama, salamat po sa pribilehiyo at biyaya na nagagamit mo kami. Bagamat kulang pa ito sa ginawa niyo po para sa amin. Tulungan niyo kami na maintindihan namin kung paano ba ang paglilingkod. Na yung motibo namin ay malinis. Ang paglilingkod na walang motibo kung ano makukuha namin sa gawain niyo po. Salamat po na binigyan kami ng pagkakataon niyo po. Yung oras, yung panahon na magamit kami sa inyong ubasan. Salamat po sa kalusugan. Salamat po sa mga kapatiran. Salamat po nagiging isang katuwang pagpapala. Salamat po sa mga young people na nagbibigay ng panahon. O Diyos, tulungan niyo kami, magkaroon kami ng dedikasyon sa gawain ito. Salamat muli sa umagang ito. Salamat sa biyaya. Purihin ka, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po. Maraming salamat. Balik ulit tayo mamayang hapon. Amen. Tayo po yung umawit. Gamit na ba dito yung -1 tayo? How great thou art. Kung sino nais kumain, magdala kayo ng ulam. How great thou art. Awit po tayo. Come on, everybody sing. Oh Lord my God, when I in awesome wonder, come on, sing. Say